Ang atin pong tatalakayin sa mga oras na ito, inyo pong makikita dyan sa atin pong live. Ang pamagat po ay ayon kay Soriano. No? Bakit si Soriano naman? Na naman? Ito po kasing video na isinend po ito ng dating Adventist na ngayon dating daan na mga minamahal. Sampu ang utos, no? 10 lang daw ang utos ng SDA. Kaya ating alamin. Ang title pa nga nitong short video clip na isinend ng former Adventist na ngayon dating daan na ay hope is they will understand, no? 'Yun ang nakalagay doon eh. Oh, hope is they will will understand. Nawa daw ang mga Sabadista o yung Adventist ay maintindihan yung paliwanag ni Soriano tungkol sa bagay na yon, mga minamahal na mga kapatid ko. I hope na talagang I hope na naunawaan talaga nung taong ito, no, mga kapatid, dahil gaya ng binanggit ko sa kanya, ang laki ng changes mo, ang laki ng pinagbago mo. Nung araw, ikaw ay mabuting tao naman, no? Ikaw ay mabait. Ngayon nagmumura na rin at matalim na rin, no? Yung ano bang tawag niyan? Yung dila niya, no? Yung mga sinasabi, mga kapatid. Sabi ko, talagang malaki ang pagbabago. Kapag ang isang tao galing sa totoo, mapunta doon sa mukhang totoo. Pag sa mukhang totoo, hindi ang totoo, nagbabago rin ang attitude, mga minamahal na mga kapatid. No? Kaya nga, yung kapitbahay nila ni Mrs. dating daan, malakas magmura doon sa magulang, mga minamahal na mga kapatid. Excuse me. Malakas magmura, mga minamahal. So, yung Katoliko nga, pag may nagmura na bata, sinasaway. Sila, kahit magulang ay minumura, ay okay lang, no? Mga minamahal na mga kapatid. Ba't ganon? So dito ay sinad niya ito, ang sabi niya, sana daw maintindihan nating mga Adventist ito, ay atin na lang tatalakayin. Sabi ko, I will answer, no, that with that video that you've sent to me, no? Sabi ko sa kanya, para maunawaan naman ng mga taga-subaybay natin. Siguro, maiksi lang naman yan, doon lang sa may 10 utos na banda atidan, na kanya pang pinaratangan na ang turo daw ng Adventist, pati yung mga nakadebate niya, ay 10 ang utos ng Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Pakita nga natin yung unang video, Atidan. Till, huwag kang magnanakaw. The 9th is, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. That is the 9th commandment. Ha? And the 10th is, huwag mong nanasain yung pag-aari ng kapwa mo. Meron ba ron bawal ang drugs? Wala. May bawal ba ron ang smuggling? Oh. Meron ba ron, kapatid, na bautismo? Kaya yung nakadiskusyon ko sa Sabadista, ang utos ay ng Diyos, 10. Tanong ko sa iyo, kapatid, kung 10 utos ng Diyos, yung bang bautismo, utos. Utos. Ayan, no? Yan, mga minamahal na mga kapatid. So, kung inyo napapansin, hindi naman kasi talaga kami ang pumutol niyan, kundi yung isinend lang po yung video clip na yan dito sa akin, noong dating ang Adventist na ngayon, dating daan na mga kapatid. Kung inyo napapansin diyan, doon na sa may 8th commandment na nagbasa si Mr. Soriano. Na sabi niya, thou shalt not steal. And then sa verse sa 9th commandment, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Ang sabi niya, that is the 9th commandment. No? And then ang sabi niya, and the 10th is huwag mong nanasain ng pag-aari ng kapwa mo. Napansin niyo, mga minamahal, binabasa niya pa rin yung pong 10 commandments. No? Doon na nga lang tayo sa last 3 commandments na kanyang binanggit. Ang sabi niya, after niyang basahin yun, mga minamahal na mga kapatid, dahil may nagtanong sa kanya, siguro Adventist na naman yung nagtanong, ang sabi niya, mga minamahal, meron ba roong bawal ang drugs? Napaka-nonsense na tanong, mga minamahal ni Mr. Soriano, because ang tanong ay about sa 10 utos. Bakit naman ang ipapasok mo ay bawal ang drugs? Kita niyo, mga minamahal. Eto pa, meron ba doon bawal ang smuggling? Ito yung tanong niya bawal ang smuggling. Meron ba, kapatid, na bautismo, no, doon sa 10 utos? Ba't naman hinahanap niya yung bautismo sa 10 utos? Ba't hinahanap niya yung smuggling o yung drugs doon sa 10 utos na hindi naman yun ang isyu, mga minamahal? Kaya nga, ang sabi niya, kasi inano ko to binerbatim ko to, mga minamahal. Ang wika niya, kaya yun anya nakadiskusyon kung Sabadista, ang utos ika ng Diyos,
10. Tanong ko sa iyo, kapatid, kung 10 utos ng Diyos, yun bang bautismo utos? Di ba? Yun ang gusto niya sabihin. Ngayon, wala akong naalala. Ang tanging naalala ko lang, mga kapatid, na nakadiskusyon ni Mr. Soriano na Adventist when it comes to 10 Commandments ang paksa, ay yung dalawa nating pioneer sa pangangaral. Yung si Kamenong at si Kabert, no? Mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, yung napag-usapan nila doon sa debate na yun, mga kapatid, talagang tinutwist ni Mr. Soriano yung pumpaksa nila. Wala naman doon sa, kung napanood niyo yung video ng debate nila, mga kapatid, no? Hindi pa nga ako Adventist noong time na yun eh. Wala doon sinabi na ang utos ng Diyos 10, kundi ang paksa nila doon ay patutunayan na ang 10 utos ay dapat pang tuparin, mga minamahal. Ba't mo hanapin ang bautismo sa 10 utos? Ang bautismo hindi naman siya moral law. I don't know kung alam ni Mr. Soriano o yung kanyang mga kasamahan, yung bautismo part ba ng moral law o ito ay tinatawag natin, mga minamahal na mga kapatid, na ordinance. No? Sacred ordinance itong bautismo na inutos ng Panginoong Jesucristo. So, di ko lang alam kung alam niya yung moral law, mga minamahal na mga kapatid. Okay? Kaya ba't mo hanapin doon sa 10 Commandments ng Diyos ang bautismo, ang bawal ang drugs at ang smuggling? Ano pa naman yung napaka-nonsense. Kung ako estudyante ni Mr. Soriano sa theology, zero ito mga kapatid, no? Zero ito paggagraduhan ko. Bakit? Iba yung sinabi ng Diyos. Kung ang Diyos ang kausap ni Soriano, naku, nakakahiya, mga minamahal. Bakit? Kasi siya mismo nagbasa ng 10 utos, pero hindi sinabi 10 lang ang utos ng Diyos. Hindi sinabi, mga minamahal. Pinapakita lang na yung 10 Commandments ay merong napakahalagang bagay na dapat nating mapansin, lalo na yung pagsunod nito, mga minamahal, sapagkat itinuturo natin ito na ito'y pagtuturo ng mabuting relasyon sa Diyos at mabuting relasyon sa kapwa, mga minamahal na mga kapatid. Anong masama sa 10 utos? At siya mismo, binasa niya, mga minamahal, yung sa dulo na lang kasi yung nakita natin nung sinend sa atin, binasa niya, mga minamahal, na 8 commandment sa 9 at saka 10. Hindi naman sinabi na 10 lang o 10 lang ang utos ng Diyos. At wala rin akong nabasa sa ating doktrina na 10 lang ang utos sa sinusunod natin. I don't know kung alam ba ni Mr. Soriano na we have 28 fundamental belief, mga minamahal na mga kapatid. Okay? At kung di ko lang alam kung alam niyo yan, no? At nakikita naman yan sa internet, no? Meron tayong 28 fundamental belief at ang pinakauna diyan yung the Holy Scriptures, the foundation ng ating faith, mga minamahal. And then yung Godhead or Trinity, and then the Father, the Son, Holy Spirit, etc. hanggang sa 28, the new earth, mga minamahal. At yung the law of God or yung the 10 commandments, the law of God, ay alam ba ni Mr. Soriano na yan ay pang 19 na ating doktrina? Okay? Yung law of God, mga minamahal na mga kapatid, ay pang 19, no? Pang 19 sa ating 28 fundamental belief. So kung 10 lang ang utos ng Adventist, dapat yun lang yun ang doktrina sana. Hindi mga minamahal. Kaya nililikot niya yung salita para siya magmukhang tama, magmukha naman tayong sinungaling at magmukha naman tayong hindi totoo, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga may nagreklamo noong last nating nakaraang video natin na tinututulan din natin yung banat niya na yun anyang Isaiah 66, 15 hanggang 17, ay Israel lang ang hahatulan sa hatol na yon dahil sa Israel lang daw bawal ang baboy. Ngayon, mga minamahal, maraming nag-react na mga dating daan. Bakit daw ngayon lang tayo sumagot? Kay Soriano napatay na. Ang sagot ko naman, matagal naman ang hinamon sila ng ating mga nauna pang mga debaters. Andyan si Richard Thompson, no? Brother Richard, si Brother Johnson Amican, at nung buhay pa si Brother Sibilia, di ba? Nandun pa nga ako nung sa kapitulo ng araw Hinahamon yan si Mr. Soriano ng debate. Wala namang response, mga minamahal. Di ba? Dati si Brother Richard Thompson ay tagabasa lang siya ng Kamenong during their debate, no? Nung versus Soriano, mga minamahal na mga kapatid. Natural na sasagutin natin dahil sinend sa atin noong dating Adventist na nagpakilala na ilang taon ba siya sa Adventist and then 1 year lang naging dating daan na. Kung siya ay talagang tunay na naunawaan ng salita ng Diyos, ang doktrina ng Adventist, hindi siya mapunta sa dating daan, mga kapatid.
No? Hindi siya mapunta sa dating daan. Kung ito yung aking yung aking stand, lalo na sa mga Adventist na nanonood ngayon. Kapag ka talagang naunawaan mo ang doktrina ng Seventh-day Adventist, mga kapatid, ay hindi ka lilipat sa dating daan. No, gusto kong sabihin sa iyo 'yan, no? Lalo na doon sa nag-send ng video na ito o yung nag-share sa akin ng video na ito, mga minamahal, no? Ngayon, pag si Soriano, kung manood kayo sa kanyang YouTube channel o sa kanyang mga video sa YouTube, pagka ang nagtanong sa kanya ibang relihiyon at tinatanong ang patungkol sa Diyos-Diyosan, binabasa niya Exodus 20 verses 3 to 5. Deuteronomy chapter 5, mga kapatid, na nandyan din yung 10 utos para patunayan na bawal yung rebulto, bawal yung Diyos-Diyosan. Eh, ba't mo ginagamit yan? Eh, pag Adventist ang kausap mo, ay wala na yan. Tapos sabihin, 10 lang ang utos. O di ba ang tawag dyan, mga minamahal na mga kapatid, inconsistent when it comes to his stand, on his doctrine, mga minamahal na mga kapatid. Para lang siya magmukhang tama, pero maling-mali. Kapag ikay matalino lang manood ng debate, kahit nung debate ni Kamenong at ni Soriano, mga minamahal na mga kapatid, nung debate nila, kapag ka intelligent yung nanonood o yung nakikinig ng debate, kahit maingay, mga minamahal na mga kapatid, no? Kahit maingay yung mga tao na napapalibot ni Soriano, mapapakinggan mo at makikita mo doon na talagang balingbing yung tagilid, no? Alanganin yung kanyang doktrina. Mukha lang tama dahil maraming sumisigaw, mga minamahal na mga kapatid. Ang katotohanan, hindi nadadala yan sa bulyaw, sa kantsaw ng mga membro, kundi doon sa stand o doktrina na tinitindigan, mga minamahal na mga kapatid. Kaya doon sa binanggit ni Soriano, hinanap niya saan daw doon yung bawal ang drugs sa 10 utos. Bakit? Sinabi ba doon sa 10 utos na bawal ang drugs? Hindi naman. Sinabi ba doon ng Adventist na 10 lang ang utos ng Diyos? Hindi rin naman. Kung 10 lang ang utos ng Diyos, ba't ibinigay pa ang Biblia? Dapat yung 10 Commandments lang. Di ba, mga minamahal na mga kapatid? Kaya nga, kung ang nakadebate ni Soriano hindi mabait o hindi malumanay gaya ng Kamenong, nako, hindi obra ito si Soriano, mga minamahal na mga kapatid. Lalo na kung nakadebate niya yung kapatid na Richard, o di kaya si Brother Sibilia, o di kaya si Ninong Johnson. Ilang beses na takot naman yung mga miyembro niya. Siya ayaw naman humarap, mga minamahal na mga kapatid. Tapos hahanapin niya doon yung bautismo. Bakit? Moral law ba ang bautismo? Hindi naman, mga minamahal. Tapos bibigyan natin ng pansin. Kaya balikan natin yung debate doon sa nangyari nung araw, mga kapatid. Kasi ang sabi niya, kaya yung nakadiskusyon kong Sabadista, yan, ang utos ng Diyos, 10. Tanong ko sa iyo, kapatid, sabi niya, kung 10 ang utos ng Diyos, yun bang bautismo utos? Aba, matinding tanong yan. Dahil, ganito kasi ang nakasulat, mga minamahal, i-play nga natin yung video, Atidan, ni Kabert, sa play video number 2. Ano ba ang paksa ng debate nila na yon, mga kapatid? No? Pagpamanhin niyo yung video, dahil luman-luma na po yan, ito po ang nakasaad. Ang paksa po namin, pakikiapat lang yung paksa. Ang paksa po namin, patutunayan ko o patutunayan namin ni Kadoming na ang 10 utos ay dapat pang tuparin ng mga tao sa panahong ito ayon sa Biblia. Mga kapatid, tandaan po ninyo, patutunayan namin. Kaya Ayan, mga minamahal na mga kapatid. Ano ang paksa nila nung debate nila with Mr. Soriano? Ang paksa, ang sabi ng Kabert, binasa niya yung papel na nilagdaan nila pareho. Patutunayan ko o namin ni Kadoming, no, si Kamenong, na ang 10 utos, take note mga kapatid, na ang 10 utos ay dapat pang tuparin ng mga tao sa panahong ito ayon sa Biblia. At sabi pa ng Kabert, mga kapatid, tandaan po ninyo yan. Patutunayan namin. O, kita nyo, alin yung patutunayan? Na dapat pang tuparin ang 10 utos ng Diyos sa panahong ito ayon sa Biblia. Hindi naman sinabi ng paksa, mga minamahal na mga kapatid, o ng Kabert, yung talata na yan, o ng kanyang pinatutunayan na 10 utos lang ang utos ng Diyos na dapat patunayan, na dapat sundin ngayon. Wala namang ganun .
kundi ang paksa na pagkasunduan nila whether ay dapat pang sundin ang 10 utos ng Diyos o hindi na. Yun lang yun eh, mga minamahal. Parang yung sa debate nung nakaraan, ay ni-revise natin yon dahil yung debate nung between Gitgano at ni Brother Laig ay yung sa Eucharist, no, mga kapatid. Ito ba'y literal o symbolikal? Ayaw nila ng palagyan ng literal o symbolikal na mga Katoliko kasi daw napagdaanan lang na debate, nahanapan daw sila ng salitang literal. Eh ipapalagay talaga dahil wala namang issue yung debate kung walang literal o symbolikal dahil we believe na ito'y symbolic na ordinansa na ginagawa, sumisimbolo doon sa katawan at dugo ni Kristo. Ay sa kanila literal. Kaya naalanganin sila mga kapatid. Parang ito, mga minamahal, parang ito. Napakaliwanag naman ng paksa, patutunayan na ang 10 utos ay dapat pa. Mga minamahal, pakinggan ninyo. Dahil ito yung sinabi ng Kabert, mga kapatid, at binasa niya sa papel, pakinggan ninyo kung paano pinilipit ni Mr. Soriano yung paksa without reading the topic, no, na kanilang pagdedebatihan, mga minamahal na mga kapatid. Kasi feeling genius ang tawag doon eh. Pakinggan ninyo, mga minamahal. Yung play video 3, ano bang sinabi ni Soriano doon na binuko rin siya ng kamenong? Eto, pakinggan natin. Patutunayan nila ang 10 utos ng Diyos ang tutuparin sa panahong ito. Tandaan niyo po yung tema, 10 utos. Ibig sabihin, kung Biblia pag-uusapan, wala silang dapat tuparing utos na iba. 10 lang. Kita nyo, mga minamahal, kita nyo kung paano pinipilipit yung paksa, no, mga minamahal. Kaya yung sabi ni Jesus Christ, hayaan nyo silang bulag, kapwa bulag, mahuhulog sa hukay, kapwa sila mahulog sa hukay. Bakit? Halimbawa, ang sabi ng Kabert, pakinggan ninyo, sabi ng Kabert, patutunayan na ang 10 utos ay dapat pang tuparin, no, sa panahong ito, ayon sa Biblia. Yan yung paksa na binasa na nakasulat na pinirmahan nila. Nung si Mr. Soriano na yung tumayo, mga minamahal na mga kapatid, no, si Mr. Soriano na yung tumayo, ganito yung sinabi niya. O di ba, napanood nyo naman. Ang tema, patutunayan nila ang 10 utos ng Diyos ang tutuparin sa panahong ito. Kita ninyo papaano tinwist, inulit pa niya. Tandaan nyo ang tema, 10 utos. Ayan. Ibig sabihin, sabi niya, nilagyan pa niya ng ibig sabihin. Kung Biblia ang pag-uusapan, wala silang dapat tuparin na utos na iba, 10 lang. Kita nyo? Diyan mo makikita kung paano ang panlilinlang, mga minamahal na mga kapatid, na ginagawa ni Mr. Soriano sa live, sa actual, kahit maraming tao, mga kapatid. Kita nyo, mga minamahal, parang si Satanas nung tinutokso si Jesus, no? Kung ikaw anak ng Diyos, gawin mong tinapay itong bato. Mga minamahal. Yun nakita ninyo. Bakit? Kasi sa Biblia, meron tayong mababasa na ganito eh. Pakinggan nga ninyo. 2 Korinto, ilabas mo nga itong talatang ito, Ate Dan. Maganda ito eh. 2 Korinto, Kapitulo 11. Ang versikulo po ay 11, versikulo 13 at hanggang 15. Basahin natin ha. Sabi diyan, sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. Kita niyo yan? Verse 14. Sabi diyan, at hindi katakataka sapagkat, sabi diyan, si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng kaliwanagan. 15. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran, na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. O kita nyo, mga minamahal, kapag ka tinutwist, no, isinisinsay nila yung salita ng Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Aba, napakalaking kalapastanganan yan. At ang sabi ng talatang ating binasa, mga kapatid, excuse me, hindi katakataka. Abay, bakit? Si Satanas man ay ganun din. Nagpapakunwaring anghel ng liwanag. Subalit ito'y sinasabi riyan, mga kapatid ko, ganun din ang kanyang mga ministro. Nagpapakunwaring
waring ministro ng katuwiran. Bakit? Napakaliwanag ng paksa, mga kapatid. Patutunayan na ang 10 utos ay dapat pang tuparin sa panahong ito ayon sa Biblia. Nung si Soriano na ang tumayo, feeling genius nga, mga kapatid, hindi na binasa yung paksa. Ang sabi lamang niya, patutunayan nila ang 10 utos ng Diyos ang tutuparin. Pag sinabi kasing ang tutuparin, wala nang iba yun. Only the 10 Commandments. Pero hindi yan ang paksa. Ang paksa, patutunayan na ang 10 utos, yung 10 Commandments, ay dapat pang tuparin. Hindi sinabing 10 utos lang ang dapat tuparin. Walang ganun, mga kapatid. No? Kaya nga ang sabi niya ni Soriano, tandaan nyo ang tema 10 utos. Tama, 10 utos. Pero huwag niyang kakalikutin. Kinakalikot eh. Nilagyan ng ang para magmukhang 10 utos lang ang pinapakita ng Sabadista, mga kapatid. Kaya doon sa nagtanong at binanggit natin sa unang video kanina, ang sabi niya, doon sa 10 utos, yun ang nakadiskusyon niyang Sabadista, ang utos ika ng Diyos, 10. Inong tiningnan natin, ang paksa pala talaga nila ay patutunayan na ang 10 utos ay dapat pang tuparin. Hindi sinabi dyan, 10 utos lang ang dapat tuparin. Kita nyo, mga minamahal, paano kinakalikot? Mga minamahal, kita nyo? Ay, makita nyo naman, sa dami nilang aral. Dati, ang sabat ng Biblia, 7 araw. Biglang naging araw-araw. Biglang si Kristo na yung sabat. Kita nyo, biglang si Kristo na yung araw. Ano ba talaga nangyari? Ano ba talaga, kuya? Ha? Mga kapatid? At sabi niya, doon sa last na video niya, na ating napakinggan, ibig daw sabihin, dahil ang tema ay 10 utos, dahil yun ang pag-uusapan, wala daw dapat sundin ang Sabadista, kundi 10 lang. Saan nyo nabasa yun? Hindi yun ang paksa. At huwag niya nalagyan ng konklusyon dahil nung mali yung kanyang sinabi, mali rin yung kanyang konklusyon. Alam nyo ba, kung itinuloy natin ito, nung sinabi niya, wala silang dapat sundin, 10 lang. Aba, biglang palakpakan at hiyawan kaagad yung membro. Kita nyo, mga minamahal na mga kapatid. Yan mo makita kung nasaan yung katotohanan. Bakit? Sa paksa pa lang, pinilipit na, mga minamahal na mga kapatid. Okay? Ngayon, dahil pinilipit niya, mga minamahal na mga kapatid, ay ikinorek siya ng kamenong. Ayan. Ikinorek siya ng kamenong, mga minamahal na mga kapatid. Sa video number 4 ay ito ang sinabi ng kamenong when kamenong ay tumayo on his first stand. Ito ang ating mapapakinggan. Patutunayan ko na ang 10 utos dapat pang tuparin ng mga tao sa panahon ito, ayon sa Biblia. Wala hong ibang nalalaman dito, kundi ang pag-uusapan lamang ay yung 10 utos dapat pang tuparin. Hindi naman sinasabi dito na 10 utos lamang at wala ng iba na dapat pa rin. Yun po lamang ang ibig kong ibalik, sapagkat napansin kong sinabi ni Kaeli na mayroon pang sinusunod na kabawalan sa pagkain, ikapo, at iba pang mga bagay. Pero hindi nga po kasali yon sa paksang pag-uusapan ngayong gabi. Kaya hindi ho tayo lalabas sa tanging 10 utos lang ang siyang paksang pag-uusapan ngayon at walang ibang kasama ito. Alam namin na hindi lamang ho 10 utos. Ayan. Kita nyo, mga minamahal na mga kapatid. Mabuti na lang, no? Mabuti na lang ay napansin kaagad ng kamenong yung banat ni Mr. Soriano, mga minamahal. Di ba? Ulitin natin sinabi ni Soriano and then ibalik natin sinabi ng kamenong. Sabi ni Soriano, ang tema, patutunayan nila ang 10 utos ng Diyos ang tutuparin sa panahong ito. Ang tutuparin. Parang lalabas doon, the only commandments, no, na kailangang tuparin. Ang sabi niya, tandaan nyo ang tema 10 utos. Ibig sabihin, kung Biblia ang pag-uusapan, wala silang dapat tuparin na iba, parang utos na iba, 10 lang. Nung sumunod ang kamenong, ito naman ang sinabi ng kamenong, ayon sa inyo na panood. Patutunayan ko na ang 10 utos, binasa ng kamenong. Yun makita yung Adventist na napaka-tapat kahit sa debate, mga kapatid, no? Binasa
10 utos dapat pang tuparin ng mga tao sa panahong ito ayon sa Biblia. Inulit ng Kamenong dahil may napansin siya nung basahin ng Kabert yung paksa sa unang tindig. Pagtayo ni Mr. Soriano, kinalikot niya, twinis niya, minali niya ang ibig sabihin, mga minamahal. Kaya, ang sabi ng Kamenong, wala hong ibang nalalaman dito, kundi ang pag-uusapan lamang ay yung 10 utos dapat pang tuparin. Hindi naman kasama sa paksa ang bautismo. Hindi kasama sa paksa yung karumal-dumal. Hindi kasama sa paksa ang ikapo, mga minamahal na mga kapatid. Kaya sabi rito, hindi naman sinasabi rito, sabi ng Kamenong, na 10 utos lamang at wala ng iba. O kita mo na dapat to pa rin. Mabuti na lang ang Kamenong ay napansin niya at kenorik niya, mga minamahal. At ang sabi dito pa niya, ni Kamenong, yun po lamang ang ibig kong ibalik sapagkat napansin kong sinabi ni Kaeli na meron pang sinusunod na kabawalan sa pagkain, sa ikapo at iba pang mga bagay. Pero hindi nga iyon kasali sa paksang pag-uusapan ngayong gabi. O kita nyo? Hindi kasama yon. Kaya hindi ho tayo lalabas sa tanging 10 utos lang ang paksang pag-uusapan ngayon at walang ibang kasama. Ito, alam naman natin, sabi ng Kamenong, alam naman namin na hindi lang yung 10 utos ang dapat to pa rin. Kaya nga, maganda yung pagkasabi ng Kamenong dahil nililikot kahit na tapos na yung debate nila, napapanood na ng karamihan mga minamahal na mga kapatid, ay ipinakikita. Pinapalabas pa rin ni Mr. Soriano nung may nagtanong sa kanya na bawal ba ron ang bautismo? Bawal ba ron ang ikapo? Andon ba? Andon ba yung smuggling? Pastilan naman. Oy, wala doon. Hindi kasama sa paksa yon, mga minamahal. Hindi kasama sa paksa yon. Doon mo makikita na talagang hindi sa Diyos, mga kapatid. Kaya nga, ang sabi ng talata, mga minamahal na mga kapatid, na ating nabasa kanina, hindi kataka-taka. Abay, bakit? Sabi rito, no, yung pinakita ni Atidan kanina, no, ay hindi kataka-taka. Balik mo sa 13, Atidan. At sa 13. Sabi diyan, sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol. Bulaan talaga. Mga magdarayang manggagawa na mapagkunwaring mga apostol ni Kristo. Kita nyo mga minamahal. Kapag ka pinipilipit mo ang salita ni Kristo, mga minamahal. Kaya sa ating panahon ngayon, ang daming relihiyon mga kapatid, pinipilipit ang salita ni Kristo. Gusto palabasin, paratangan pa nga si Kristo na sumira ng Sabat, mga minamahal. Pero hindi ganun eh. Ang maliwanag na nasa Biblia, kaya nga sabi ng Biblia, yun talagang nagsasaliksik ng katotohanan. Yun ang binibigyan ng unawa, ng tama, ng Panginoong Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Bakit? Ulitin ko, ang doktrina ng Seventh-day Adventist is not the 10 Commandments only. Okay? We the Seventh-day Adventist, we have that 28 fundamental belief, mga kapatid. At yung the law of God, o yung tinatawag nating 10 Commandments, ay nasa 19 siya, no? pang 19 siya, sa doktrina ng Seventh-day Adventist, mga minamahal na mga kapatid. At yung pang 20 pa nga, Sabbath mga minamahal. Ngayon, atin pong pag-uusapan, yung 10 utos, bakit mahalaga ito at bakit ito'y maraming galit, mga minamahal na mga kapatid. Actually, kung ating pag-uusapan nito, kahit tinututulan nila, halimbawa, yung si Mr. Fuentes, no? Naalala niyo yung si Mr. Fuentes, mga kapatid, na nakadebate natin at gusto niya lahat makadebate ng mga mga ngaral ng Adventist. Alam niyo, noong hindi pa kami nagkadebate, sila pa ni Pastor Jong, no, ni Evangelist Cesar Dizon Jr., ay ako yung naging moderator nila ng, I think, twice or once lang. Noong magdebate sila, after noon, ay pinaratangan niya si Pastor Jong na nagsinungaling. Ayan. Noong natapos yung debate nila, mayroon siyang debate analysis na ginawa si Mr. Fuentes. At doon gumawa siya ng debate analysis, ay napanood namin. Noong ginawa niya ito, mga minamahal na mga kapatid, naglagay siya roon dahil si Pastor Jong si Evangelist Cesar Dizon Jr. ay nagsinungaling niya. Noong sinabi niya, para patunayan ng nagsinungaling, ginamit niya ngayon Exodus chapter 20, verse 16.
thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Ngayon, ginamit niya yung talata na yon at gusto niya, nung magdebate sila ng Brother Richard Thompson, mga kapatid, ay pinapalabas niya na hindi na dapat sundin ang 10 utos ng Diyos. Kung hindi na dapat sundin, ba't ginamit niya at kinote niya yung pong ika-9th commandment na huwag ka magsasaksi ng kasinungalingan laban sa iyong kapwa? O kita nyo mga minamahal, diyan natin makikita mga minamahal na mga kapatid ko, yung mga inconsistency na aral nila mga kapatid ko. Bakit? Kasi ang ayaw lang naman nila dyan, yung Sabbath. Ba't naman galit na galit yung mga tao na ayaw sa utos ng Diyos? Ayaw sa Sabbath, ba't galit na galit? Ganito yan mga minamahal na mga kapatid. Si Satanas man, galit sa sumusunod sa utos ng Diyos. Tandaan po niyo yan, ha? Si Satanas man ay galit na galit sa sumusunod sa utos ng Diyos, mga kapatid. Ganon si Mr. Soriano. Kapag ka may nagtanong sa kanya na Adventist, lagi niyang pinapalabas, mali ang 10 utos. Lagi niyang pinapalabas, mga minamahal na mga kapatid, na hindi na dapat sundin ang 10 utos. Pinapalabas niya, 10 lang. So bakit itinuturoan niya yung bautismo? Kaya nga yung dating daan na dating Adventist, na nalulungkot ako dahil nabago yung ugali niya. Dati mabait, ngayon ay pagtulog na lang, mga kapatid, ay pag may nagtanong sa kanya na Adventist, laging negative. Pero pag ang nagtanong hindi Adventist, mga kapatid, okay. Okay ang 10 utos. Mga minamahal, no? Okay. So pagka may nagtanong, bawal po ba ang rebulto? Ang sabi niya, abay, bawal sa Biblia. No, bawal sa Biblia. Basa, kinukot nila Exodo 20, versikulo 3 hanggang 5. O di ba kapatid? Bawal. Ayon pa sa Deuteronomio 5, andun din sa 10 utos. Ba't naman ganyan? Mga minamahal na mga kapatid. Diyan natin nakikita na talagang hindi nila ito mapatunayan na 10 lang ang tinuturo ng Adventist. Pero kanilang pinuputol, kanilang binabawasan, kanilang tinutwist para magmukhang mali. Pero pag i-examine mo yung doktrina ng Seventh-day Adventist, aba, napakaganda, mga minamahal na mga kapatid. Napakaganda ng pagkahanay ng doktrina ng Seventh-day Adventist. Kaya pagka ikaw ay talagang nagsasaliksik ng totoo, maging Adventist ka. O, tingnan nyo itong si Tito Timbang, no? Brother Tito. Born again. Nanonood din sa ibang samahan. Pero saan ba siya na-convert? Sa dating daan ba, mga minamahal? Hindi. Sa Seventh-day Adventist. Bakit? Pari-pariho lang aral nila eh. Pari-pariho tumitira sa utos ng Diyos. Ay, ang utos ng Diyos, mga kapatid, tungkulin natin yan na sundin, hindi para lapagin. O, di ba? Basa tayo. Ecclesiastes 12:13. Bakit ba naman sa 10 utos, galit na galit itong si Mr. Soriano? Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. O kita nyo mga minamahal na mga kapatid, sa talatang yan, ipinakikita na tayo anyay matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Bakit? Ito ang buong katungkulan ng tao, mga minamahal na mga kapatid. Ba, napakaganda. Ano ang tungkulin ng tao? Sumunod. Alin ba ang mas maganda? Ang maging masunurin o maging pasaway, mga minamahal na mga kapatid? Kita na nyo, napakalaking kaibahan, mga minamahal na mga kapatid ko. Napakalaking kaibahan. Kaya nga, yung mga ayaw sumunod sa utos ng Diyos, iba ang buhay kaysa sumusunod sa utos ng Diyos. Bakit? Kasi ang kautusan ng Diyos, nagpapasakdal yan, mga kapatid. Basahin natin, ha? Dito sa nagpapatalino, nagpapatalino dahil yung salita ng Diyos, yung utos ng Diyos ay sakdal. 19:7 ng mga awit. Ito po ang ating mababasa. Ang wika riyan, ang sabi niya, no? Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Ang patutuo ng Panginoon ay tunay na nagpapapantas sa hangal. O kita niyo mga kapatid, kaya pala ayaw nila because ayaw nilang maging matuwid. Ayaw nilang maging pantas. Sabi ng Biblia, nagpapapantas sa mga hangal, mga kapatid. Nagsasauli ng kaluluwa, mga kapatid. No? Sasalin pa nga ng Biblia 2001, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagpapanauli ng kaluluwa.
ang patutuo ng Panginoon ay tiyak na nagpapatalino sa kulang sa kaalaman. Kita niyo mga pinamahal na mga kapatid. Ano sabi ng Biblia? Nagpapatalino sa kulang sa kaalaman. Pag kulang ang kaalaman, ang sabi naman ng Kawikaan, mga minamahal na mga kapatid ko, sa Kawikaan, 5:23, ganito ang ating mababasa. Siya'y mamamatay sa kakulangan ng turo at sa kadahilanan ng kanyang pagkaulol ay maliligaw siya. O kita nyo mga minamahal na mga kapatid. Kaya huwag maging panatiko sa isang tao. Lalo na kung ang itinuturo nito mga minamahal na mga kapatid ay mga aral na kontra-kontra. Di ba? Ang dami nang umalis. Alam nyo ba na marami ng mga dating daan dati na Adventist na ngayon sa biyaya ng Panginoong Jesus, mga kapatid. Bakit? Kasi huwag niyong pagkontrahin yung 10 utos at sa aral ni Kristo. Bakit? Kasi when Christ was here still on earth, mga kapatid, ay itinuturo niya rin naman ang 10 utos. Hindi ba ga? Itinuturo niya rin. Kung inyo mababasa dyan, Mateo 19, Mateo 22, mga kapatid, napakaliwanag yan eh. Mateo 5, hindi matutulan yan. Salita ni Kristo din yan. At Christ quoted that verses from the Old Testament because wala pa namang New Testament nung araw, kundi yung tinatawag ng Holy Scriptures was referring to the Old Testament. No, mga kapatid. Okay? At maging yung mga apostol, itinuro din ng mga apostol. At ilang beses na natin tinalakay yung 10 utos dito. Roma 13. Di ba mga kapatid? Roma 7. Santiago, mga minamahal na mga kapatid. Adyan pa sa Santiago, nasa Efeso. Napakaliwanag ng mga talata. Bakit ba naman pagputol-putulin? Bakit ba naman ito twist? Bakit ba naman mamaliin? Yung sinusunod ng Adventist, nasa Biblia yan. Ang sinusunod ng Adventist, kompleto yan, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga kung itong aral ng Adventist, kung 10 lang ang utos ng Adventist, ay ayaw ko na lang mag-Adventist. Babalik na lang ako sa Katoliko, mga minamahal na mga kapatid, pag ganun. Bakit? Kasi kung ganun naman lang ang aral, isang 10 lang, anong gagawin mo doon? Diba mga kapatid? Sa 10 utos. Pero, pag inyong bubuksan, di ba? Kung inyong bubuksan yung doktrina ng Seventh-day Adventist, babasahin ko ha. Andito, number 1, Holy Scriptures. Andito yung ikalawa, Trinity or yung Godhead. Next, yung number 3 ay yung Father. Andito namang number 4, yung Son. Number 5, yung Holy Spirit. Napakaganda ng aral, mga minamahal. Number 6, yung creation. Alam nyo, pag ayaw nila ng Sabbath, wala silang creation eh. Kaya mag-wonder sila, paano nagkaroon ng creation? Number 7, yung nature of humanity. Marami ngayon namamali, marami ngayon mga minamahal na mga kapatid naliligaw kapag ang namatay daw ay na tao ay ang kaluluwa na pupunta sa langit. Bakit? Kasi hindi nila pinag-aaralan yung nature ng humanity ng tao. Kung saan nilikha, mga kapatid. Kaya kagabi sa ating pagtalakay ng pag-share ng message, sa message of comfort doon sa mga namatayan at maging doon sa daming tao, mga minamahal na nanonood, I'm greatly honored na makapag-share ng message doon at marami din ang na-bless, mga kapatid, kahit iba yung relihiyon, mga minamahal. Bakit? Sayang yung pagkakataon, hindi kasi nila alam eh. Sasabihin, pag namatay, bantayan mo na naman kami kung nasaan ka. Meron ba nun sa Biblia? Ito pa, the great controversy sa number 8. O, di ba? Hindi nila alam yung great controversy. Di ba? Yung gera ng mabuti at masama. The life, death, resurrection of Jesus. Atin itong pinahalagahan, mga minamahal. Pang-siyam na ito. Pang-10, the experience of salvation. Ay, di ba? Ang ating doktrina na 10 utos at yung experience of salvation, pinagkukontra na naman nila. Dahil meron pang nakikipagdebate, ang sabi nila, patutunayan daw niya na ang Sabadista ay naligtas ayon sa pagsunod sa utos. Ba't ikaw magpapatunay? Hindi mo naman paniniwala yon. Ang paniniwala ng Adventist, we are saved by faith, by grace through faith. And the result and the fruit of our salvation was being obedient to the Lord. O di ba napakaganda niyan? Naligtas ka, naging tagasunod ka, nagiging masunurin ka. Hindi yung naligtas ka na sa biyaya,
namatay na si Kristo para sa'yo, patuloy ka pa rin magnanakaw, patuloy ka pa rin lasinggero. Nonsense yung kamatayan ni Kristo sa iyo. Sabi ng Biblia, kapag ikaw ay bumalik sa ganong bagay, parang gusto mong mamatay ulit si Kristo para sa'yo. Sabi ng Biblia, wala nang natitirang hain para sa'yo, kundi apoy, mga minamahal na mga kapatid. Apoy na tutupok sa mga makasalanan. Ito pa, growing in Christ, number 11. Yung growing in Christ, itinuturo din sa atin kung paano lumago kay Kristo. Kaya nga yung ibang relihiyon, mga minamahal na mga kapatid, ayaw pagamitin ng Biblia. Di ba? Ayaw pagamitin ng Biblia, ayaw pabasahin ng Biblia. Lagi lang nakikinig sa pastor. Kung nakakatulog o nakalimutan niya ngayon yung mensahe. Paano ka mag-grow kung every Sunday ka lang pupunta doon at makikinig? Sa Adventist, hindi. May pagsamba na tayong Miyerkules, may pagsamba na tayong Biyernes, may pagsamba tayong Sabado ng hapon, at meron din tayong pagsambang umaga at gabi sa mga tahanan. Aba, napakaganda. At hindi lamang yan, meron pa tayong Biblia ang tagi-isang binibigay pagkatapos na tayo mabautismuhan. Yan ba ang doktrinang 10 lang ang utos ng sabalista? Mga minamahal? Diyan mo makikita, mga minamahal na mga kapatid. No? Ito pa, the church, number 12. Kaya nga, meron tayong pinag-aaralan kasi may relihiyon nag-aangkin. Kami lang ang maliligtas. Ang tunay na iglesia, 1914. O, may mga gumaganon eh. Tinuturo natin, ang iglesia hindi kapilya, hindi pagandahan ng kapilya yan. Pagandahan niya ng aral. Mga minamahal. No? Hindi pagandahan ng pangalan. Dahil ang pangalan, madaling kopyahin at iparehistro na nasa Biblia. O, di ba? Kaya pare-pareho pangalan nila eh. Mga kapatid, ito pa, the remnant of this mission. Ito, hindi nila matibag-tibag ito, number 13. The remnant of its mission. Wala man silang 3 angels messages, especially the 3rd angel's message, mga kapatid. Only the Adventist holds that doctrine, mga minamahal na mga kapatid. Di ba? Ngayon, meron pang kasunod, yung unity in the body of Christ, mga minamahal. Di ba, yung mga simbahan ngayon, walang unity. Sa atin, meron. Kaya from the General Conference, meron tayong mga leaders na appointed by God to lead His flock, mga kapatid. From the General Conference down to local churches. Paano naging 10 ang utos ng Sabadista? Doktrina pa lang, nasa number 12 na tayo. Mga kapatid, number 14 sa unity in the body of Christ. Napumunta ako doon sa Burias. Habang nagko-crusade ako, kinabukasan, may pumunta na isang grupo, isang batalyon, mga kapatid. Yung isang batalyon na pumunta, ang pangalan ng kanilang samahan, Body of Christ. Body of Christ. At yung gusto makipagdebate, ang paksa namin, gawa G's. Nung tinanong ko, ano po ang samahan nyo, sir? Kasi marami sila pumunta eh. Ang daming dala, mga kapatid. Ang sabi, kami ay Body of Christ. Sabi ko, kaya pala ligaw kayo. Bakit? Kasi wala yung head sa inyo eh. Wala yung Kristo. Body lang. Mga kapatid. Ligaw. Sabi niya, patutunayan namin. No, kasi may nanood kasi na miyembro nila nung crusade natin, ang ating evangelistic meeting, medyo na-convert, nagalit siya. Kapatid. Patutunayan namin, nilinis na yung karumal-dumal sa gawa G's. Sabi ko, sige, ito challenge ko. Hanapin mo muna dyan, kung nalinis na lahat, hanapin mo muna dyan yung mga nasa tubig at pagka nakita mo, bumalik ka rito. Sabi, nandiyan ba? Wala. O sige, pagka nandiyan na, bumalik ka na rito. O, hindi mo nakita, umuwi na kayo. No, wala kayong Kristo, body lang. No? Umuwi, mga kapatid. Sabi ko, hindi ko entertain. Hindi nyo nga alam, wala pa dyan yung mga nasa tubig. Para yung kadebate natin dito sa Upper Bikutan. Nandyan ba yung mga nasa tubig na marumi? I am not sure. Hindi ako sure. Kita nyo, mga minamahal. Tapos sasabihin ni Soriano, ang utos ng Sabadista 10. Nako, maghunos dili ka, no? Hindi yan 10. Ito, pang ano na ito eh. Pang 14. Ayun ang pang 15. Andito, doktrina namin, baptism. Number 15. Maliwanag pa ito sa sikat ng araw, buwan at mga bituin. Pati sa sinag ng aking noo. Ha?
Mga minamahal. Number 15, baptism. Itinuturo ng Seventh-day Adventist ang baptism. Mga minamahal. Ito pa, number 16, the Lord's Supper. Di ba? Ito, dinibatehan ito ni Brother Jerry Laig, yung Lord's Supper, at ni Mr. Gitgano, yung pare. No, mga kapatid ko, if you watch the debate, no, siguro nag-enjoy kayo. Ano ba talaga yung Lord's Supper na ginagawa natin ngayon? Yung bantinapay, literal ba yun na katawan ni Kristo? At yung dugo? Excuse me. Literal ba yun na dugo ni Kristo yung bino? Pastilan. Tapos pag nagsanta sa, ano tawag doon, nag Lord's Supper, at tawag noon, yung pare lang umiinom ng alak. Tapos sa mga miyembro yung ostya. O, di ba? Tapos sabay-sabay tayo. Ano sabay-sabay tayo? Sa pare lang yung bino. Yung alak ba? Bino naman yun. No, tapos number 16, Lord's Supper, o number 16 na. Number 17, andyan yung spiritual gifts and ministries. Meron tayo niyan. Ang ibang reliyon wala. Mga kapatid. Ito pa, the gift of prophecy, number 18. Sa gift of prophecy, hanapin lang. Asan sa Biblia si Mrs. White, propeta? Meron bang propeta sa Biblia na babae? Halatang hindi nagbabasa ng Biblia. Ang alam ko, sa Biblia, maraming propetang babae. Ang hindi ko alam, na meron bang propetang bakla? No? Mga kapatid, meron bang preacher na bakla sa Biblia? No? Do you know a preacher from the Bible, mga kapatid? Na bakla? Sana mayroon kayong alam. Ako, wala pa akong nalaman na bakla na preacher sa Biblia, mga minamahal na mga kapatid. Di ba? Wala, mga minamahal. Ito pa. Babae, okay lang. Sabihin lang, bawal magsalita ang babae sa iglesia. Pagka may babae, hindi sa Diyos yan. Kagad na sinasabi. Mga minamahal na mga kapatid. Ang problema, si Apostol Pablo, marami siyang mga kasamahan dati na mga ngaral, sa pangangaral, mga babae. Mga kapatid. Meron, maraming mga babae. Sabi pa nga ni sila Priscilla, di ba? Mga kapatid, Filipos 4:3. Kung nyo maalala yun. Di ba, mga kapatid? Na ang pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. Sabi diyan, Oo, ipinamamanhi ko rin naman sa inyo o sa iyo tapat na kasama sa pagtulong na iyon tulungan ang mga babaeng ito. Diba? Wala naman sinabi, tulungan yung mga baklang ito. Sabi niya, mga babaeng ito, sapagkat sila nagpagal na kasama ko sa ebanghelyo at kasama rin naman ni Clemente at ng ibang aking mga kamanggagawa ng kanilang pangalan ay nasa aklat ng buhay. Kita niyo, mga minamahal na mga kapatid. Their names, no? Written in the book of life. Mga minamahal na at ito yung mga babae. Maliwanag naman yan, mga minamahal na mga kapatid. Ito pa. Di ba? After ng spiritual gift o ng gift of prophecy. Number 19, andyan in the law of God. Number 19, nandyan yung 10 Commandments. So, hindi lang 10 utos na tinuturo ng Adventist, no? Mga dating daan. Na masyado kasi kayong panatiko kay Soriano, buti na lang maraming nabuksan ng isip. Andyan na si kapatid na Teddy Abiliar. Mga minamahal. Nabuksan ng isip. Bakit? Kasi wala mali-mali talaga aral, mga kapatid Di ba? 10 lang ang utos. Walang ganun. Ito yung pang 19, yan, nandyan yung 10 utos sa pang 19 doctrine, mga minamahal. And then, pang 20, the Sabbath, dito galit na galit sila sa Sabbath. Galit na galit sila, pati yung aso sa labas dito, galit na galit, nag-aaway pa. No? Galit na galit sila, mga minamahal. Ba't naman nagalit na galit? Even the dragon, no? Galit na galit at pumunta doon sa babae at sa kanyang remnant to have war, makipagyera, mga minamahal na mga kapatid. Di ba? And then number 21, stewardship. Di ba? Sabi nila, 10 lang ang utos, ba't nag-iika po? Di ba? Bawal ikapo sa Biblia, wala daw sa bagong tipan. Hindi na daw itinuturo ang ikapo. Kung may mabasa kami na itinuturo pa. Ang hindi nyo mababasa, yung ipinagbabawal mag-ikapo. Wala yun. Pero sa bagong tipan, may utos Meron. Mga minamahal. Kita nyo? Minamali lang kasi yung ikapo, maliit lang kasi ng lagayan If you have 100, the Lord's, how much? 10 pesos. Pag walang ikapo,
Eh, wala na daw kasing ikapo, kasi pasya na ng puso. Pero ang lumalabas naman, pasya ng puno. Eh, kay kapatid na ganito, 1 million, di ba? Kay kapatid na ganere, 1.5, o ilan na? Di ba may mga ganun mga kapatid? May mga ganun eh. And then, pinakikita kasi dyan, yung stewardship, hindi lang naman ikapo. Sa stewardship, andan yung pagiging katiwala mo sa lahat ng bagay, even your own body. Mga minamahal na mga kapatid. And that's stewardship. Kaya nga sa ikalawang Korinto 4:2, mga kapatid, makita yung tinatawag nating katiwala, maging tapat, no? Matagpo ang nagtatapat, mga minamahal na mga kapatid. Andyan ba, tinan? Hindi yan. Unang Korinto 4:2. Di ba? Sabi diyan, bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Mga minamahal na mga kapatid. Di ba? So, only the Seventh-day Adventists who teach this doctrine, mga kapatid, being a stewardship o being a steward of God's creation, then we must be faithful, mga minamahal na mga kapatid. Ang problema, tuturuan ka ba namang hindi na magikapo? Tinuturuan kang hindi maging tapat. And one way of being faithful to the Lord is returning to the tithe, mga kapatid, o returning tithe to the treasure house, mga minamahal. Wala yan doon sa kanila. Pang ilan na ba yan? Pang 21 na. Nasa 19 yung 10 utos. Mga minamahal na mga kapatid. Kaya pag saliksik kayo, huwag kayo magsaliksik doon sa dating daan. No, ang nanguna kasi diyan ngayon si Daniel Rason. Hindi naman niya nakikipagdebate. No? At hindi pa nakaranas ng debate yan. Di ba? Mga minamahal. Ewan ko ba, ba't walang train si Soriano na makipagdebate? Mga kapatid. Di ba? So, ito pa. After ng stewardship, number 22, Christian behavior. O dito. Andito sa doktrina na ito, mga kapatid. No? Malapit na tayong magtapos dahil si Ate Dan ay masamang pakiramdam, ay dalaw. Number 22, Christian behavior, mga minamahal na mga kapatid. Kita ninyo, yung nag-send nitong video sa akin ay former Adventist. Now he is a member of the Members Church of God International. Nakita ko yung kaibahan ng kanyang yung kanyang Christian behavior, mga minamahal. Bakit ko nakita? Dati, hindi nagmumura, mabait. Ngayon, matalim na yung tabas ng dila niya. No? Sabi ni Rene Requestas, matalim ang tabas ng dila mo, kapatid. Mga minamahal, matalim na. O di kayo masakit na magsalita. Kung mabasa niyo yung conversation namin, grabe yung mga banat niya sa akin. Kahit sa Facebook, mag-ano kami, grabe. Kung ano-ano mga pinagsasabi. Walang hiya ka, matakaw daw sa kayamanan, karangyaan. Kaya daw ako hindi umalis sa Adventist dahil marangya ang buhay ko. Pag naka-Amerikana ba, nabigay lang? Pati itong nasa loob, ito, kay Brother Benny, itong Amerikana na ito, binigay. Itong necktie, kay Popsi. Itong long sleeve, kay Mamsi. Pastilan. Karangyaan daw. No? Mga minamahal na mga kapatid. Grabe bumanat. Tapos, nagsasalita ng hindi maganda. Sabi ko, talagang nakita natin na malaki pinagbago. Bakit? Kasi hindi tinuturo sa samahan na yan yung Christian behavior, Kristiyanong pag-uugali, mga minamahal na mga kapatid. Hindi tinuturo. Tinuturuan pa nga, magmura, mga minamahal na mga kapatid. No? Magmura. Tinuturuan pa. Kaya yung anak doon sa kapitbahay nila Ate Dan, yung anak, minumura yung nanay. Mga minamahal na mga kapatid. No? Hindi po pwede sa nanay ko, sa tatay ko. Baka ibalibag ako pag ganun. Mga kapatid. Yung tatay ko pa naman magaling sa martial arts. Baka karatihin ako. Mga minamahal mga kapatid. Hindi kasi ganun kahit Katoliko di bali na lang, no? Babalik na lang sa Katoliko kung ang matirang samahan tinatawag nating dating daan na lamang. Pastilan, mga kapatid ko. Di ba? Tuloy natin. Bakit natin isa-isa ito? Para makita ng mga dating daan na nanonood, hindi lang 10 ang utos ng Adventist, hindi lang 10 yung doktrina. Mga minamahal, we have 28 fundamental belief and the Ten Commandments is part of the 19th fundamental belief, mga kapatid. Ito pa, number 23, marriage and the family life.
O hindi rin itinuro kasi yung founder nila, single. O, di ba? Mga kapatid, hindi ituturo itong marriage and the family. Kasi, bi- binata ba yun? O ano? Yung, ang sabi noong dating bodyguard niya, Dalaging Ding daw ang code name nun eh. No? Sabi nila, Willie Santiago. Ewan ko, ba't Dalaging Ding ang tawag, mga kapatid? Sorry po, pero sinabi na sa YouTube yan eh. Sinabi dyan, tutulan nila yun. Ito pa, number 24, Christ Ministry in the Heavenly Sanctuary. Tinututulan naman nila ito. Mga kapatid, ayaw nilang magministeryo, si Jesus Christ sa Heavenly Sanctuary. Mga kapatid, di ba? Ito yung nandito sa ikalawang Juan. Unang Juan 2:1, atidan. Palabas nga natin. Unang Juan 2:1. Sabi riyan, mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo na ang matuwid. That's the work of our Lord Jesus Christ in the heavenly sanctuary, being our mediator to the Father, mga minamahal na mga kapatid. Number 25, the second coming of Christ. Ito, tinututulan din naman nila ito kasi ang sabi nila, si Kristo daw, hindi second coming pagbalik niya. Maraming coming na. Mali na naman. Bakit? Mas pinapalabas kasi niya, mas marunong pa siya sa Biblia. Ilang beses na pumunta si Kristo rito. Ay ding unang dating naman ni Kristo, o being incarnated man, mga minamahal na mga kapatid, ay yung ikalawa, ay yung para iligtas niya. Ikalawa naman talagang nakasulat eh. Hindi naman pwede maging ikarami yan. O, pakinggan ninyo ha. Hebreo 9:28. Kung maraming beses ba, ito, ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng nagsisipaghintay sa Kanya. Ang sabi diyan, sa ikalaway pakikita. Hindi naman sinabi riyan sa ikarami. Sa ikalima, ikaanim, ikapito, ikalawa. And that's the second coming, mga minamahal na mga kapatid. Sabi ni Jesus Christ, when He was here, still on earth, mga kapatid, I will come again. And that's the second time, mga minamahal na mga kapatid. No? That's the second coming. Kaya mapalad yung naniniwala sa second coming of our Lord Jesus Christ, mga minamahal na mga kapatid. Okay? Ito pa, mga minamahal. Number 26 na. O, diba? Number 26 na. Death and resurrection. We believe na ang tao namamatay, it's because of sin. The result of sin. The wages of sin is death. But there is a resurrection for those who believe and accept Christ as His Lord and Savior, mga minamahal na mga kapatid. Kita ninyo? Diba? Part 26 na ito. 27, the millennium and the end of sin. Mga kapatid, diba? Napakaganda. We'll be having a 1,000 years vacation in heaven. Ayaw nila. Gusto nila dito sa lupa. Paano maging bakasyon yan kung dito kayo sa lupa? What a vacation. Mga minamahal na mga kapatid. Ba't sasalubong ka pa sa alapaap? Darating na naman pala dito sa lupa. Ba't kayo ikakarga ka pa doon sa alapaap papunta doon sa langit? Pastelan, oy. Napaka-nonsense na doktrina, mga kapatid nila. No? Number 28, the new earth, mga kapatid. No? Ang bagong lupa na tatahanan ng mga matuwid. Ikalawang Pedro 3:13. Lagay natin. Ikalawang Pedro 3:13. Ang sabi dyan, mga minamahal na mga kapatid, ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran, mga minamahal, mga kapatid. Kita nyo? That's the new heaven and new earth, no? Na tinatahanan ng katwiran, mga minamahal na mga kapatid, no? Makita natin, napakaganda, mga minamahal. Sasabihin mo na, 10 ang utos ng sabadista. Yung sabadista, ang kadiskusyon ko, ang utos ika-10. Ano? Sino nagsabi sa'yo niyan? Tinotwist. Kaya, this is my advice, no, to my fellow Adventist. No? This is my advice. Huwag kayo mag-attempt. Pakishare nito sa buong Pilipinas o sa ibang dako ng mundo. Pakishare nito. This is my advice to you, my fellow Adventist. Huwag kayo magtanong sa dating daan o sa ibang relihiyon. Dahil pag nagtanong kayo sa mali, ulitin natin, mali din ang sagot niyan. Mga kapatid. No, halimbawa, mga kapatid, pagka nagtanong kayo sa INC, sasabihin,
Ang tanong nyo, totoo bang si Kristo ay Diyos? Huwag ka magtanong dyan, mali ang sagot niyan. Mga minamahal. Kahit na sa Biblia, mali